Okay mga Lods, pakinggan natin si Jerry Esplana. Para lang doon sa mga hindi nakakilala kay Jerry Esplana, dati siyang PBA player na ngayon involved na siya doon sa mga ano bang tawag dito sa mga liga na to? Semi-pro league kasi or pro league sila na outside of PBA. Okay, so pakinggan natin siya. Ba't ihiwalay mo yung professional sa pangkaraniwan? Bakit naman? Diba? Marami namang ibang platform para sa content. Di ba? Pero pag ganito kasi, nababawasan yung yung quality at yung yung integridad nung liga. Hindi naman kasi ang goal naman kasi talaga ng mga sporting event na to is na number one is entertainment, 'di ba? Sports, yung lahat naman ng sporting event kaya siya nagiging lucrative na trabaho para sa mga players is that maraming nanonood, 'di ba? Halimbawa, yung kunyari yung ano bang mga sports dito? Halimbawa, gymnastics dito, 'di ba? At a certain point in time, hindi ganun kalakas yung support ng gobyerno sa kanila, unlike yung basketball kasi nga pinapanood ng maraming Pilipinas. Isang perfect example niyan, UAP, 'di ba? Naalala ko to nung college ako kasi yung mga players nun, ang sabi-sabi, meron silang condominium malapit sa school namin. Meron din silang allowance. So, napaka taken care of ng basketball players noon sa college. Kaso, yung ibang sports hindi naman ganoon ka-lucrative kasi nga maraming pumipera eh. Kumbaga maraming mata na nanonood sa basketball. So kapag may audience ka, papasok yung advertisers and kikita yung liga and in turn kikita yung lahat ng players na naglalaro doon sa liga na yon. 'Di ba? So doon sa ecosystem na yon, pagka nagkakaroon ka ng audience, di positive yon, generally positive yon sa liga. Pero it doesn't mean naman na mali si Jerry Esplana dun sa sinasabi niya. Ang pino-point out ko lang dito, yung importance ng mga kagaya ni Malupito na pumapasok diyan sa liga na yan. Kasi hindi kasi siya yung first time na yung pumasok sa liga ng ganito, 'di ba? Sila Longbam, I think si Jonah, 'di ba? Tuloy natin. Well, maraming nanonood. Tama, marami namang nanonood din naman talaga. Pero ano ba, let's draw the line. Ano bang habol nyo? Manood na kahit sino, ilagay nyo kengko yan dyan. Hindi naman. O maraming nanonood na talagang nakikita na yung magandang laro. Pare, Gerald Anderson, artista yan. Ha? Di ba? Pinakita niya na magaling siya maglaro. Pare, napanood ko pa to eh. Itong Malupito na eh. Grabe naman. Pumunta sa court yan, pare. Parang grand entrance, gumagano, naka-street clothes. Bakit naman? Ano mo masama doon? Kaya nga siya kinuha eh. Kasi nga, yung entertainment value niya and the fact na marunong siyang maglaro. Hindi naman siya magaling katulad ng mga nandun. Pero enough para halimbawa, kunyari magbababa ng bola, shoot ng isa or dalawa. Kumbaga, yung, di ba sa isang laro na 40 minutes, yun sa mga ganyan, may tinatawag na yung mga trash time na tinatawag. Yung kahit sino, yung 12 months sa bench, pwede mong ipasok dun sa mga ganon. Hindi ko naman sinasabing ganon yung silbi ni Malupiton doon. Kaso, of course, I respect the skill set ng mga kakampi niya. So siya yung nasa dulo nung spectrum nung na yon, nung team na yon, 'di ba? So, ibig sabihin niyan, they can work around yung pagka-lesser skill ni Malupiton, pero the fact na pwede mo siyang gamitin as a pang-come on sa mga tao, 'di ba? Pagka dahil sikat siya, edi maraming manonood sa kanya, 'di ba? I mean, dito sa channel na to, we will never talk about this liga kung wala si Malupito. Isa na yan. Walang social media presence. Hindi ko naman sinasabing zero social media presence. Pero with the competition of basketball dito sa Pilipinas, PBA, NBA, yung iba pang liga, I think yung pagpasok kay Malupiton, it's, or sa mga ibang vloggers, is a stroke of genius. Kasi pinag-uusapan kayo eh. Di may mga matang papasok dyan. And nakakabuti yan sa ecosystem. Okay, tuloy lang natin. Kasama pang ibang vlogger. Tapos yung team na kalaban nila, nasa tabi, nagwa-warm up. Ano yun? Warm up time na. Di ba parang, sa akin lang, okay, kung gusto nyo line up yan, call nyo yan, di ba? Call nila yon. Pero syempre,
Oo nga, tsaka yung Binyan naman, yung Binyan team naman yung magsasuffer, hindi naman yung team mo eh. O di hayaan mo siya. Sabi nga nung nag-text sa akin, don't make a mockery. Mockery of the league, especially tawag dito, professional. Bakit Makeri? Eh, ano naman yun eh, pwede ka naman, di ba, may 12 na naglalaro, may 12 na, 15 pa nga yung team members ng isang ano, di ba, ng isang basketball team. Doon sa 12 na yon, 5 lang yung maglalaro at any given time. So meaning, merong 7 pang naglalaro. Si Malupiton, ilang oras ba yung kailangan niyang nandun para masabi mo talaga na nakaka-apekto siya dun sa statistics ng team, di ba? So you have to look at this in a economic manner. Eh. You cannot look at this in a professional manner ng standpoint. Mamaya meron akong analogy na ibibigay sa inyo na talagang mapabao nga, no? Now, hindi pa nagtatapos tong issue na to eh. Kasi ito yung sinabi niya a week ago. Ngayon may bago siyang linabas eh. Ayaw niya talagang tigilan eh. Ito wala na mga to. With manuman. Yung bang grand entrance, may magandang impact sa mga, Ayaw niya talaga maglumay doon. No? di ba? Na considering na yun lang naman tinitin ko, it's warm-up time. Tapos yung kabilang team, which were also professional players, nasa sidelines. Papasok ka. Sabi nung mga nasa comment dito, bakit si Pacquiao, di ba? Hindi rin naman magaling si Pacquiao. O siguro mas magaling siya ng konti kay Malupiton or si Long Bomb, di ba? Hindi si Long Bomb, sigurado ko mas magaling si Malupiton doon eh. May dala kang sigarilyo. Diba? Kasi nga showmanship siya. Yun yung point doon eh. Kaya pumasok, sinali si Malupiton. It's not really about the game. It's about yung matang dadali niya dun sa liga, which is very important. Again, look at this in many perspective, hindi lang isa. Yun lang sa akin, as the professional, siguro, kung may even the MPBL players and the PBA players, okay, anong impact ang nakuha doon? Is it a positive or negative impact? Yun lang naman yun natin. We're not against the person, ha? Hindi, pero you're not against the person, pero yung issue mo is about the person. Hindi ba parang ironic yun? Ang point kasi dito, dapat talaga nakikitaan na bumababa yung kalidad ng laro. Halimbawa, pinasok si Malupiton ng 39 minutes, tapos yung kabila, ganun din ang ginawa, kumuha ng ibang vlogger na sikat just because, di ba? So yun talaga, medyo makikita mo talaga na bababa yung ano doon, yung kalidad ng laro doon. Pero hindi naman ganun yung ginagawa ng team ni Malupiton eh. Pinapalaro lang siya ng statistically insignificant in a statistically insignificant way, di ba? Di ba yung may mga ano diyan eh. Alam mo, pinaka-paborito ko talaga sa basketball yung statistics eh. Yung usage, yung anong tawag doon, yung player usage na tinatawag. Makikita mo naman yan eh. Yung usage time niya, ilan yung efficiency niya. Like pinakamataas ngayon yata si LeBron hanggang ngayon eh, 'di ba? Si Michael Jordan hindi nga eh. Speaking of which, I wanna end this rant about dito kay Michael Jordan. Kasi si Michael Jordan kasi, of course, we know him as one of the greatest basketball players of all time. Pero if you look at the stats na kay LeBron yun eh. On a statistical standpoint, si LeBron yung mas maganda, mas malinis yung stats. Si Michael Jordan kasi, at after nung una niyang three-peat, nag-retire siya sa basketball, tapos lumipat siya sa baseball, di ba? Yung number 45 na jersey niya, tapos lumipat siya sa baseball. So, pero tapos sinasabi ng mga purist na nag-gatekeep kay Michael Jordan nun, bakit niyo siya pinapasok sa baseball? Hindi naman siya professional baseball player eh. At binibigyan siya ng oras kasi sa baseball, 'di ba? Yes, it's a team game pero may one-on-one component 'yun eh. Halimbawa, yung magbabat or magpipitch. So yun yung one-on-one component nun. Binibigyan ng oras si Michael Jordan to shine doon, which is very more crucial than it is sa basketball, 'di ba? Kasi hindi siya yung best pitcher, hindi siya yung best batter doon, whatever it is that you call that. Ang point ko doon, pinapasok agad siya kasi si Michael Jordan siya. In the same breath,
okay, in the same breath, pinapapasok yung mga vloggers dito because of the eyes na dadali nila sa liga. I'm not comparing na, kumbaga si Malupiton, hindi ko naman sinasabing greatest of all time sa mga vloggers yan ngayon, di ba? But he is one of the best vloggers that we have right now. And people are enjoying his content. Ano ba naman yung i-translate niya, yung kakupalan niya, kakengkoyan niya sa basketball na magdadala ng bagong audience dun sa liga nyo. No one will ever talk about this league. Hindi naman no one. Pero if you are not a basketball enthusiast like myself, hindi mo ano yan. Kung casual ka lang, alam mo lang na may NBA, alam mo lang na may PBA, alam mo lang na nag-i-exist to, you will never talk about this. Di ka magko-comment dito. So, I guess mali kasi yung para sa akin, mali yung tinitignan ng mga ng mga team eh. Sa tingin ko mas maganda kung tignan na lang natin yung net positive nung tao kaysa dun sa positive sa negative, 'di ba? Kasi ito, tama naman siya. Kasi of course statistically wala naman talagang idudulot na mataas si Malupiton, pero look at the other usage ni Malupiton, 'di ba? Yung player usage na on the other field, 'di ba? Para siyang si Bruce Bowen ng kung kilala niyo 'yun, or John Stockton ng pagbo-vlog, 'di ba? Ang laki nang naitutulong niya para pag-usapan yung liga at saka para mas maraming tumingin na mata dito, 'di ba? So anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Good luck at Joel. Gaya mga lods.